Ito, suntok sa kabayo, latay sa kalabaw. Parang gano'n yan eh. Hampas sa kabayo, ang latay sa kalabaw. Hinahampas ng dilubyo yung mga naglilingkod dyan sa Malacanang at sa mga iba't ibang gabinete. Pero, ang nagiging kawawa ay ang Pangulong Benigno Aquino III. Samantalang nagsusumikap ang Pangulong Aquino na maayos ang takbo ng pamamahala. Ngayon lang, kauwi nga galing sa Japan at may uwi siyang $5 bilyong na panibagong mga negosyo dito sa bansang Pilipinas. Ay napakaganda dapat yan. Pero natatabunan yan dahil sa kapalpakan ng mga nakapaligid sa kanya. Yun ang ating sinasabi, Action Elmer. Tama po yan, Antonio. Ito po yung isa pa, ito yung hindi po matapos-tapos. Ito po ang hidwaan sa pagitan po ng dalawang faksyon ng liberal, yung Balay Group at yung Samar Group. Isa po ito sa nagiging dahilan ng pagbaba ng approval rating ng ating Pangulo. Alam mo, kung magbabasa ka ng Facebook, Action Elmer, yes, makikita mo, napakarami nagpo-post ng negatibong komento na kay Pangulong Aquino. Taliwas noong kanyang kaluluklok pa lamang. At ang masakit dito, yung mga nagpo-post ngayon ng mga negatibong komento sa Pangulong Aquino, mga dati ay tagapagtaguyod niya at mga supporters niya. So kung ito mga supporters niya, iniiwanan na siya, abay talaga namang maliwanag na babagsak ang Pangulong Aquino sa hindi malayong hinaharap. Ang isang masakit na issue dyan ay yung pagkakakuha ng isang Facebook account, yung BSA account, mula sa mga may-ari nito at pagkatapos take over ng Malacanang. Kaya nagkakagulo ngayon sa Facebook, Action Elmer. Kung meron kang Facebook, subukan mong tingnan. Yang nangyayari at matindi ang awayan. Inaakusahan yung mga tao ni Noynoy Aquino na ninakaw yung Facebook account na yan mula sa tunay na may-ari. Hindi maganda yan para sa Pangulo. Tama po yan, Adore. Alright. Lahat po tayong oras. Kaya yan muna ang kabuuan ng ating paglilingkod. Huwag po niyong kalilimutan ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa 1:3:16 ng Biblia. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man ang sumampalataya sa kanya hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Magbasa po tayo ng Biblia. Sumunod sa mga utos ng Diyos na nasa Biblia upang sa ganoon mabago ang buhay natin at ang buhay ng sambayan ng Pilipino. Please lang. Subukan lang po nyo kahit na 7 araw. Yung mga nakakarinig sa akin, magbasa po tayong lahat ng Biblia araw-araw sabay-sabay at gamitin ang Biblia sa ating pang-araw-araw na buhay. Makikita nyo, magbabago po ang buhay natin right away. Salamat sa Diyos ang ngalan ni Jesus. Salamat din, Action Elmer Davalla. Maraming salamat din sa iyo, sa oras na binibigyan sa akin sa probinsya ng Sama. Maraming salamat din kay Station Manager Johnny Filamor sa kanyang patuloy na pagbibigay daan sa kakampi mong batas sa BYMS Action Radio Catbalogan, kay Father John Febrero na naririto sa ating himpilan sa Batas Internet TV sa ngayon. Magandang umaga po, Father John, at BYKA sa Catholic Media Network. Magandang umaga din po, Pastor Eman Aquino sa DXAS Zamboanga. Salamat po sa cable television na ito kung saan napanood nyo kami ngayong araw na ito. Salamat din kay Ginoong Wilson C. sa Batas Internet TV. Lalim po ng internet website www.batasmedia.com. Muli kami po inyong mga lingkod sa Batas mula sa Catbalogan, Sama. Ako naman, Action Elmer Davalla. At mula po sa Batas Internet TV, ako po si Batas at Attorney Batas Mauricio. Minsan pa, kami po nananalangin gawa sa atin ng pagpapala, pagkalinga, pagmamahal, kapayapaan at proteksyon ng dakilang Diyos ngayon at magpakailanman. At kami pa rin ang inyong mga lingkod sa Batas, si Attorney Batas Mauricio at Action Elmer Davalla. Minsan pa nagpapaalala, dito lamang sa mga himpilan ng radyo, sa cable TV at sa Batas Internet TV, nagpapaalala, at dito lamang sa BYMS Action Radio Catbalogan, kakampi mo ang Batas. Maupay ngod to. Damong salamat. Damo niya po. Salamat.